Good morning mga kahardot, welcome sa aking channel. Ayan, at sa araw na ito ay ang ating video pakikita sa inyo ay ang ating pag-slab dito sa ating utility building mga kahardot. Ayan guys, at shoutout muna sa lahat ng construction worker. Ayan, big love at shoutout po sa inyo lahat. At tara guys, tingnan natin ang aking video sa araw na ito. At ito nga mga kaharot ang last part ng ating roof deck slab, at kung makikita nyo tapos na ang shattering nyan at ang pag-aasimbol ng beam ng bakal sa biga ay ginagawa na rin po yan, at na mga nakahanger po yan. Ganyan po ang pag-aasimbol nyan. Hindi nyo po pwedeng asimbulin dyan sa loob dahil hindi nyo matatalian ang bakal, kaya dapat nakataas muna yan, at pag natapos na yung i-asimbol saka yan ibababa dyan. Dapat kumplito na lahat bago ibaba dyan. Nakakabit na ang spacer block, nakatali na lahat ang mga stirrups. Ang extra bars ay nakalagay na para pagbababa nyo hindi mo na problemahin na may nakaluag ka pang bakal na hindi natatalian. Yan po ang isang paraan dyan na napakadali nating ginagawa sa ganitong mga sitwasyon na ang beam ay meron tayong mga naka-drop beam. Naka-drop po ng 60 cm ang ating beam. Nagdidepende sa sukat na 20 at 30 cm ang kapal. Ang height po niyan ay 80 cm. Kaya po medyo may kahirapang mag-assemble niyan dahil kahit maliit ay makutingting dahil napakasinsin ng spacer ng stirrups. 7.5 cm lang po ang spacing niyan. Kaya tingnan nyo, napakasinsin niya. Yan po ang design nila. Mayroon tayong 2 ties at 75 millimeter spacing. Ganyan po ang makikita nyo sa drawing. And guys, at tuloy po tayo sa panunood ng ating video hanggang sa katapusan, at mabuhusan natin ito na masubaybayan nyo para makita nyo kung paano nangyari at kung paano nagawa ng ating mga steel fixer ang ganitong klaseng pagbabakal. More moments later. At nga mga karot, ayan, nakita nyo, nakaibaba na ang beam, ayan o. Ganyan po ang naging sistema niyan. Kaya dapat bago nyo ibaba yan, nakumpleto nyo ng talihan at kumpleto na rin ang lahat ng bakal. Ganyan po ang teknik niyan para sa madaling trabaho. At syempre, naibaba na yan. Ang susunod po dyan ay itong ating slab reinforcement. At makita nyo rin yan pagka naikabit na yung slab reinforcement sa bandang huli ng aking video nito. Yan guys, at napaka-advance sa steel fixer pagka ganito ang oras ng trabaho, malamig. Hindi pa itong matingkad ang init ng araw mga kaharot. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating panood ng ating video hanggang sa matapos, at mag-comment lang po sa ibaba kung ano man ang inyong mga katanungan para naman ma-share ko rin ang aking mga simple idea. Ayan guys, at inuumpisa na nga nila pati ang mga abang ng plumbing. Nakalagay na rin po dyan, nakalayout na rin po dyan, at ang electrical ay nakalayout na rin para pag natapos yung bottom bars, papasok na yung pagbabaka o paglalagay ng pipe ng mga electrician. Yan guys, at tuloy lang po tayo sa ating panonood na aking video nito. Good guys, good morning ulit. Ayan, balikan natin yung ating pinagawang last slab dito mga kahardot. Ayan, tingnan nyo guys, at marami tayong tao tulad pa rin ng dati. Ayan, kailangan linisin, kumpletuhin ang mga nakapaloob sa loob. Ayan guys, ito na siya. Ayan, kung makikita nyo, marami tayong tao ngayon.
our carpenter. Good morning. How are you? Why? Ano? Oh. Good morning, guys. Oy. Dahil tight, mapi tight. Tight. Yan. Yan, oh, kumpleto ng bakal. Pero kulang pa ang tali. Wala pang tali, mga tali. Yan guys, at ito naman. So, kulang pa ng shuttering ng ating electrical. Naglalagay. Nahirapan sila magsaksak, mga ka-target. Grabe ang bakal. Ang laki ng overlap. Yan guys. Bar natin. Talagay na. Oh. Tatalian na lang. Good morning! Good morning! At ito nga mga kahaldon, nakita nyo naman at ang ating mga electrician ay tuloy pa rin sa pagtatrabaho dyan, pagkabit ng kanilang mga conduit, electrical pipe. At kailangan po natin ito makumpleto bago tayo maglinis. At kailangan po natin i-blower ang ilalim ng bakal na ito, ang shuttering malinis para hindi magkaroon ng problema pagka tayo ay nagtanggal ng shuttering. Obligado pong linisin natin ang ilalim, gumamit tayo ng compressor para mawala at hindi magka-problema sa atin, sa mga dugsungan lalo ng kulong. Dapat po yan ay malinis kasi pagka marumihan, hindi magkakaroon, hindi didikit ang ating hindi magkakaroon ng banding ang joint ng konkreto. Ayan guys, at makikita nyo rin kung paano linisin ito ng ating mga tauhan. Ayan guys, so ganito po yun. Baling. At yan mga kahaldon, ang ating update dito sa ating slab na bubuhusan next week. Ayan guys, at tuloy lang po tayo sa panonood. Ayan, kung may comment down below lang. At salamat po sa inyong panonood mga kahaldon.